So, ito yung problem natin. I-pause nyo para mabasa nyo yan. Bale, sa pag-solve ng mga word problems, may tinatawag tayong GUFSA. No? So, ibig sabihin nito ay given, unknown, formula, solution, answer. Ano siya? Para siyang step by step para makapag-solve ka ng word problems. Bale, isimulan natin sa given. Ano ba yung given ng problem? Okay. So, si Daryl daw nakapag-save ng 40,000. Ayan, given na kagad yan. 40k ay, okay. Kapag pera kasi pinag-uusapan sa lesson natin, may dalawa tayong values. Either future value siya or yung principal. Mamaya natin yung balikan. Okay. Ano daw yung simple interest? Ayan, alam na natin yung unknown. So, isulat na natin. Ang unknown natin ay, ayan daw. Ano daw yung simple interest? Ibig sabihin dito ay, ano nga ba yun? Ito, R. Okay. So, simple interest. Meron tayong ganyan. If at the end of 5 years, 5 years. Kapag oras pinag-uusapan, syempre time yan. So, 5 natin ay yung T. Okay. Pagkatapos daw ng 5 years, ang account na daw niya ay 52,000. Ayan. Itong phrasing, makukonclude mo yung 52,000 ay yung future value. Kasi daw, di ba? Pagtapos daw ng 5 years, 52,000 yung pera niya. Ibig sabihin itong 40,000, ito yung P, principal. Ayan. So, ayun lang naman yung given natin. Tapos yung unknown sa problem. So, next step sa pag-solve ng word problems, alamin mo yung formula na gagamitin mo. Sa lesson kanina, dalawa yung binigay. Yung para sa simple interest na I sub S is equal to PRT. Tapos yung future value or maturity value na F is equal to P plus I sub S. So, balikan natin yung given natin. Meron tayong P, F, T, at R. Sa paghanap ng formula, dapat ang unknown mo, isa lang dapat na value. So, ano ba yung mga unknown natin dito? Yung I sub S. Di ba? Yung I sub S wala sa given tapos unknown. Ibig sabihin hindi din natin alam kung ano yung value niya. Ito pang R, di natin alam yung value. So, ibig sabihin, yung I sub S tapos yung R, bawal na sa same equation. Gets ba? So, ibig sabihin, itong formula na to ay hindi yung sagot. Hindi yung formula na gagamitin. Ibig sabihin din, ito yung gagamitin mo. Ayun nga, no? Yung I sub S ay hindi mo alam yung value. So, mag-resort ka sa ibang version ng solution, ng formula. So, either F is equal to P plus PRT o F is equal to P. Yan. So, let's say ito yung gamitin nating formula. F is equal to P plus PRT. So, ayan. Ang hinahanap natin ay R, di ba? So, ito dapat ay matitira sa dulo. So, solve na natin. Ayan. Solution. And yung next step sa solving ng word problems. Tapos matatapos na sa answer. So, yung F natin ay 52,000. Is equal to, ayan, yung P natin ay 40,000 plus P ulit, 40,000 times mo sa R na unknown times sa T, which is 5 years. Okay. So, itong 40,000 tapos 5,
Dapat mo multiply yan bago mo ma-isolate sa R. Ito namang 40,000 na to, pwede mo ilipat sa kabila. Kasi 'di ba goal natin sa pag-solve ng word problems, may hinahanap kang value. So dapat etong R ma-isolate sa isang side. So lipat natin to. Tapos itong dalawa ay pag-multiply natin. So from positive magiging negative tong 40,000. Ayan. Is equal to, ang 40,000 times 5 ay 200,000. Ayan. Tapos 'di ba? 200,000 ito. Kapag mag-multiply ka ng constant, let's say 1 or ano lang 4. Mag-multiply ka ng constant sa variable, pinagdidikit mo lang, 'di ba? Ganun din dito. Ang 40,000 times 5 ay 200,000. Tapos kapag multiply mo pa sa R, dikit lang. Ayan. So, 52,000 minus 40,000 ay 12,000. Okay. Ayan. So, para ma-isolate mo yung R, divide mo yan. Divide both sides by 200,000, yung kanyang coefficient. So, ma-cancel mo na to, matitira itong side. Bali, ang gagawin mo na lang, i-input mo na lang to sa calculator. Ayan. So, pagkuha mo ng sagot dito, yun yung yan yung rate of interest mo, which is yung sagot. Kayo na mag-solve dyan. Ayan. So, bali ulitin natin. Since sa ngayong quarter, madami ng word problems, kailangan nyo to magamit itong strategy. Simulan nyo sa given, kung ano man yung binigay sa atin. Yung unknown naman, kung ano yung hinahanap. Next tayo sa formula, pwedeng multiple. Pwede din minsan, ikaw gagawa ng mismo mong formula. Tapos, ayan, solution. Solve for that value. At mukha mo na yung sagot.